Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 326, Sikat na Reputasyon. Master, anong nangyari? Sa pagtingin sa nerbiyos na ekspresyon ni Elder Fang, naramdaman ni Xingju na maaaring may nangyaring kakilakilabot sa Eastern Continent. Sa Eastern Continent, mayroong isang taong napakahalaga kay Xingju, at iyon ay ang kanyang ina, si Nangang Shuyo. Kaya naman labis na kinabahan si Xingju nang mabalitaan niyang may nangyaring kakilakilabot sa Eastern Continent. Xingju, emergency ito. Mauna na tayo. Ikukwento ko sa iyo ang nangyari sa daan. Hindi ipinaliwanag sa kanya ni Elder Fang ang sitwasyon, ngunit hinimok siya. Sige. Nang makita ito, nagmamadaling tumango si Xingju bilang pagsang-ayon. Wala siyang masyadong oras para mag-isip. Sa isang paglukso, nagmamadali siyang lumipad patungo sa Ancient Teleportation Formation. Elder Kang, iiwan ko sa iyo ang Azura Palace. Pagkatapos pumasok ni Xingju sa Ancient Teleportation Portal, tumalikod si Elder Fang at sinabi kay Elder Kang. Dahil sa krisis sa Eastern Continent, pinakilos ni Elder Fang ang karamihan sa mga puwersa ng Azura Palace. Sa makatuwid, ang Azura Palace ay nangangailangan ng isang makapangyarihang eksperto tulad ni Elder Kang upang protektahan ito. Huwag kang mag-alala, paprotektahan ko talaga ang Azura Palace. Nakangiting sabi ni Elder Kang. Nang makita ito, nagutos si Elder Fang. Pagkatapos, pinangunahan niya ang 1,000 eksperto sa Azura Palace at lumipad patungo sa Ancient Teleportation Array. Patungo sa silangan mula sa Towering Heaven Territory, lampas sa walang hangganang dagat na walang hanggan, ang isa ay darating sa silangang kontinente na nabuo ng 3 imperyo. Mayroong 4 na pangunahing puwersa sa silangang kontinente, na ang Pamilya Nangang, ang Wind Resistance Pavilion, ang Nether Hall, at ang Medicine Mountain Villa. Ang 4 na superpower na ito ay bumuo ng isang alyansa para sa daan-daang taon upang matiyak na ang mga tao ng 4 na imperyo ay maaaring mamuhay ng isang mapayapang buhay. Sa 4 na superpower, ang Nangang family ang pinuno, at sila ang namamahala sa pangkalahatang sitwasyon sa Eastern Continent. Gayunpaman, ang mapayapang sitwasyong ito ay ganap na nasira ilang buwan na ang nakararaan. Ang kasalukuyang silangang kontinente ay hindi na ang mapayapang lupain ng nakaraan. Sa halip, ito ay isang malawak na larangan ng digmaan na puno ng amoy ng dugo at ang apoy ng digmaan ay nagngangalit sa buong lugar. Ang naging sanhi nito ay ang Nether Palace, na pumangatlo sa 4 na superpower. Bagamat ang Nether Palace ay tila mababa at masunurin sa Pamilya Nangang, sila ay talagang napaka-ambisyosa. Ilang taon na ang nakalilipas, nagsimula silang magsagawa ng iba't ibang malupit na eksperimento ng tao sa walang hangganang dagat at sa Netherworld Empire. Ang Shadow of Darkness na inalis ni Xingju sa panlabas na isla ng Boundless Sea ay isang lihim na eksperimentong base ng Netherworld Hall. Ngayon, nakamit ng Nether Palace ang malaking tagumpay sa kanilang mga eksperimento. Hindi lamang nila nagawang gawin ng Palace Master at ang lahat ng mga elder ng Nether Palace na maabot ang War King at War Emperor realm sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan, ginawa din nila ang mga tao ng Nether Palace sa isang nakakatakot na hukbo. Dahil doon, naglunsad sila ng malawakang pag-atake sa Medicinal Mountain Manor, Yufeng Pavilion, at Pamilya Nangang, sinusubukang dominahin ang buong Eastern Continent. Rumble, rumble. Bang, 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 bang. Boom, boom. Sa sandaling ito, sa punong tanggapan ng numero 1 kapangyarihan ng Eastern Continent, ang Nangang family, ang Great Defensive Formation ay ganap na na-activate. Sa labas ng Pamilya Nangang, may daan-daang libong sundalo ang mahigpit na nakapalibot dito. Halos 100 War Kings at 10 War Emperors ang mabangis na umatake sa Great Defensive Formation ng Nangang family. Sa ilalim ng napakabaliw na pag-atake, maging ang Great Defensive Formation ng Nangang family ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa ibabaw ng pader ng Pamilya Nangang, nakatayo roon ang ilang mga disipulo ng Pamilya Nangang, nakasimangot habang pinagmamasdan ang sitwasyon sa labas. Ang pinuno ng grupong ito ay isang binibini na may pinong ugali. Siya ang numero 1 disipulo ng pangunahing palasyo ng Pamilya Nangang, si Lin Yi. Senior Sister Lin Yi, ang Great Defensive Formation ay malapit ng gumuho. Ano ang dapat nating gawin? Sa sandaling ito, hindi na napigilan ng isang alagad ng Main Palace ang takot sa kanyang puso. Lumapit siya kay Lin Yi at kinakabahang sinabi. Ano ang kinakatakutan mo? Ipunan ng lahat ng mga disipulo at palakasin ang Great Defensive Formation. Kailangan nating ihinto ang kanilang mga pag-atake at hintayin ang pagbabalik ni Lady Shuyo at ang iba pa. Nang makita ito, si Lin Yi ay nagtaas ng kilay at tumalikod upang pag-alitan ng alagad. Oo, nang makita ito, ang alagad ay hindi nang ahas na magsabi ng ano. Pagkatapos, pinangunahan niya ang mga disipulo ng pangunahing palasyo sa ibabaw ng pader at tumakbo patungo sa Great Defensive Formation. Hindi ko inaasahan na ang Nether Hall ay maglulunsad ng isang palihim na pag-atake habang ang aming Yufeng Pavilion at ang Nangang family ay umaatake sa punong tanggapan ng Nether Hall. Mukhang naranasan din ng ating Yufeng Pavilion ang parehong pag-atake. Gayunpaman, hindi ko alam kung makakayanan ng Great Defensive Formation ng ating Yufeng Pavilion ang ganitong uri ng pag-atake. Sa sandaling ito, nag-aalalang sabi ng isang matangkad na babae sa tabi ni Lin Yi. Ang babaeng ito ang numero 1 disipulo ng Main Pavilion ng Yufeng Pavilion, si Li Chanyu.
Dahil ipinagkatiwala sa akin ni Lady Shuyo ang pamilya Nangang, anuman ang mangyari, dapat kong protektahan ang pamilya Nangang. Chanyu, sana ay may pahiram ko sa iyo ang iyong lakas para palakasin ang Great Defensive Formation para makaligtas tayo sa kalamidad na ito. Dahan-daang lumingon si Lin Yi at tumingin kay Li Chanyu na may nagmamakaawang tingin. Lin Yi, hindi na kailangang paghiwalayin tayo sa oras na ito. Mas mahalaga na protektahan ang pamilya Nangang. Nang makita ito, nakangiting sabi ni Li Chanyu. Maya-maya pa, na may pag-iisip, isang pares ng pulang-pula na pakpak ang lumitaw sa kanyang likod. Pumalakpak siya sa langit at lumipad patungo sa kaibuturan ng Great Defensive Formation ng Nangang family. Buzz. Nang makita ito, ang sulok ng labi ni Lin Yi ay hindi napigilan ang pagkulot habang ang isang pahid ng hindi maipaliwanag na emosyon ay lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, pinaikli na rin niya ang kanyang war wings at mabilis na hinabol si Lin Yi. Si Lin Yi at Li Chanyu ay sobrang galing. Sila ang nangungunang mga henyo ng pamilya Nangang at Yufeng Pavilion. Sa ilalim ng Nangang sa maingat na paggabay ni Shuyo, nakapasok na sila sa working realm hindi pa matagal na ang nakalipas at ngayon ay low-level workings. Boom! Boom! Gayunpaman, nang malapit nang marating ni Lin Yi at Li Chanyu ang Great Defensive Formation, isang nakakabinging pagsabog ang biglang dumating mula sa langit. Sa isang iglap, nagsimulang yumanig ang lupa at nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Masama ito. Nang iangat ng lahat ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga ekspresyon ay lubos na nagbago. Ang defensive formation na bumabalot sa buong Nangang family ay nasira at unti-unting gumuho. Jia 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 Jia. Sa sandaling ito, biglang nagmula sa langit ang nakakalamig na tao. Pagkatapos, daan-daang figure ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng pamilya Nangang. Nang lumitaw ang mga taong ito, ang mga disipulo ng pamilya Nangang ay nagsimulang magpanik. Ang mga katawan ng mga taong ito ay kulay lila at ang kanilang mga mata ay pula. Sa itaas ng kanilang mga katawan, isang madilim na lilang gas ang patuloy na tumaas. Sila ang mga matatanda ng Netherhall. Dalawang bata, hindi masama ang lakas mo. Kung willing kayong maging mga babae ko, ililigtas ko ang iyong buhay. Paano naman? Ang isa sa mga elder ng Netherhall ay tumingin kina Lin Yi at Li Chanyu at sinabing may malaswang ngiti. Pumunta ka sa impyerno. Sinabi talaga ng pangit na matanda ang mga salitang iyon sa kanya, lalo pang nagalit si Li Chanyu. Tinamaan niya ang kanyang palad at 100 talampakan ng haba na nagninangas na dragon ay sumabog patungo sa matanda. Jia Jia, maliliit na bata na nagpapahalaga sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa harap ng buong pag-atake ni Li Chanyu, biglang ngumiti ang matanda. Gamit ang banayad na pagkaway ng kanyang manggas, ang apoy na dragon ay agad na nawala. Buzz. Kasabay nito, ang matanda ay humawak ng hangin patungo kina Li Chanyu at Lin Yi. Isang invisible wave ang bumalat kina Lin Yi at Li Chanyu. Kalokohan. Sa sandaling ito, ang mga katawan ni Li Chanyu at Lin Yi ay nagsimulang tumaas ng hindi sinasadya patungo sa matanda. Gayunpaman, hindi man lang nahirap ang dalawa. Sa pagharap sa spatial shackles ng isang war emperor, silang dalawa ay hindi makalaban. Mga bata, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo mamaltrato. Hehe. Sa pagtingin kina Li Chanyu at Lin Yi, na lumulutang patungo sa kanya, ang elder ng Netherhall ay hindi maiwasang dilaan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang dark purple na dila. Napuno ng nakakalokong ngiti ang mukha niya. Buzz. Gayunpaman, nang malapit nang marating ni Li Chanyu at Lin Yi ang gilid ng matanda, biglang nanginag ang kanilang mga katawan. Maya-maya pa, sila ay naging dalawang sinag ng liwanag at mabilis na lumipad sa malayo. Gayunpaman, pagkatapos lumipad ng ilang distansya, bigla silang tumigil sa kanilang mga katawan. Ang biglaang eksenang ito ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ng mga matatanda ng Netherhall. Maging sina Li Chanyu at Lin Yi ay nalugi dahil hindi sila dalawa ang lumilipad kanina. Senior sisters, matagal na tayong hindi kita. Nang nagtatatalo na silang dalawa ay biglang umalangaw ang boses ng isang lalaki sa kanilang harapan. Pagkatapos, bahagyang nanginag ang espasyo at lumitaw ang figure ng isang gwapong lalaki sa harap ni Li Chanyu at Lin Yi. Xingju. Matapos makita ang lalaking nasa harapan nila, agad na napuno ng saya ang mga blangkong mukha ni Li Chanyu at Lin Yi. Halos sabay na silang sumigaw. Dahil ang lalaking nasa harapan nila ay isang taong sobrang pamilyar sa kanila. Si Xingju iyon. Ano? Xingju. Siya si Xingju. Ang paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Li Chanyu at Lin Yi ay nagulat sa lahat sa eksena. Sa sandaling ito, lahat ng uri ng nabigla ang mga tingin ay nakalak kay Xingju. Sa sandaling ito, maging ang hukbo ng Netherhall o ang mga disipulo ng pamilya Nangang, lahat sila ay nabigla. Lalo na sa mga alagad ng pamilya Nangang, nagdulot ito ng kaguluhan. Matagal na nilang narinig ang pangalan ni Xingju. Gayunpaman, maliban sa isang maliit na bahagi ng mga alagad ng pangunahing palasyo, halos walang nakakita sa tunay na hitsura ni Xingju. Gayunpaman, si Xingju ay palaging isang alamat, isang idolo sa kanilang mga puso. Siya ba si Xingju? Oh my God, ang gwapo niya. Bakit ang bata niya? Working expert ba talaga siya? Kalokohan, paano siya tatayo sa ere kung hindi siya eksperto sa working?
Sa sandaling ito, ang mga disipulo ng pamilya Nangang ay tila nakalimutan ang tungkol sa takot sa hukbo ng Netherhall na masira ang kanilang depensibong pormasayon. Sa halip, pinag-uusapan nila sa ere ang tungkol kay Xingju. Bukod dito, karamihan sa mga babaeng disipulo ay nakatingin kay Xingju ng may pagsamba. Ang isang namumukod tanging henyo tulad ni Xingju ay maaaring palaging manalo sa pagsamba ng mga batang babae. Munting demonyo, ikaw ba si Xingju? Gayunpaman, kung ikukumpara sa kagalakan ng mga disipulo ng pamilya Nangang, nakakunot ang noo ng elder ng Netherhall. Sa sandaling ito, hindi niya naramdaman ang aura ni Xingju. Obvious na ang taong nakabasag sa kanyang spatial restraint ay si Xingju. Ang lahat ng nangyari ay nagpapahiwatig na si Xingju ay malamang na isang War Emperor expert. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 327, Ebolusyon ng Silangang Kontinente. Ako si Xingju, matandang halimaw. May tanong ka ba? Itinaas ni Xingju ang kanyang ulo at tumingin sa elder mula sa Netherhall habang siya ay nakangiti ng may pang-aalipusta. Kalokohan, sinong tinatawag mong matandang halimaw? Nagalit ang matanda nang marinig niyang tinawag siya ni Xingju na matandang halimaw. Dapat itong malaman na hindi rin siya nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang itsura, kaya kinasusuklaman niya ito kapag tinawag siya ng mga tao na isang halimaw, at ang mga salita ni Xing Chen ay malinaw na tumama sa kanya kung saan ito ang pinakamasakit. Obviously, ikaw ang tinutukoy ko. Kung hindi mo ito narinig ng malinaw, wala akong pakialam na bigyang diin ito muli. Matanda na, halimaw. Halimaw. Bahagyang ngumiti si Xingju at sadyang idiniin ang kanyang mga salita. Kalokohan, nililigawan mo si kamatayan. Sa sandaling ito, para siyang demonyong halimaw na nawalan ng malay at umungal kay Xingju. Buzz. Kasabay nito, iwinagayway ng matanda ang kanyang manggas at isang dark purple na aura, kasama ang isang nakakatakot na kapangyarihan, na damiin patungo sa punishment due mula sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, nagulat si Lin Yi, Li Chanyu, at ang mga disipulo ng pamilya Nangang nang makita nila ang nakakatakot na aura na pumuno sa kalangitan. Sa sandaling ito, bigla nilang naalala na ang elder mula sa Netherhall ay isang War Emperor expert. Sak. Ngunit kung ikukumpara sa kakilakilabot ng lahat, si Xingju ay hindi kahit kititing natakot. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at isang bagyo ang biglang lumitaw bago ang pag-ataking iyon. Pagkatapos noon, ang nakakatakot na pag-atake mula sa Netherworld Host Elder ay nawala sa gulat ng mga tingin ng lahat ng hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Xingju, naabot mo na ba ang War Emperor level? Si Li Chanyu, na nakatayo sa tabi ni Xingju, ay tumingin kay Xingju ng may pagtataka. Malinaw niyang naramdaman kung gaano kitakat ang pag-atake ng matanda, ngunit nagawa ni Xingju na man-neutralize ito ng ganoon kadali. Nangangahulugan ito na tiyak na naabot ni Xingju ang antas ng War Emperor. Oo, nang makita ito, ngumiti si Xingju at tumugon ng walang pag-aalinlangan. My God, ligaw ka. Hika tao. Hindi naging madali para sa akin na maabot ang Working Realm. Akala ko ay maaabutan kita, ngunit hindi ko inaasahan na umabot ka na sa ganoong antas. Bagamat mayroon na silang premonition na naabot na ni Xingju ang antas ng War Emperor, matapos itong kumpirmahin ni Xingju, hindi pa rin may tago ni Li Chanyu at Lin Yi ang kanilang pagkamangha. Kung nagulat sina Li Chanyu at Lin Yi sa lakas ni Xingju, kung gayon ang mga disipulo ng pamilya Nangang ay lubos na nabigla. Sa sandaling ito, ganap na silang nawala ng kontrol sa kanilang sarili at patuloy na nakatingin kay Xingju ng may paghanga. Sa sandaling ito, si Xingju ay hindi na isang tao sa kanilang paningin, ngunit isang Diyos, isang haligi, isang direksyon. Brat, mukhang minamaliit kita. Ngunit sa palagay mo kaya mong iligtas ang pamilya Nangang ng mag-isa. Ipinapayo ko sa iyo na tingnan mo ng malinaw ang kasalukuyang sitwasyon. Nang makitang madaling masira ni Xingju ang kanyang pag-atake, napagtanto ng elder ng Netherworld Hall kung gaano kalakas si Xingju. Pagkatapos, sinabi niya kay Xingju na may pananakot na tono. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang lumingon at tumingin sa siyam na War Emperors at halos 100 War Kings na nakatayo sa likuran niya. Kehe, sa tingin ko, kayo ang kailangang tingnan ng malinaw ang kasalukuyang sitwasyon, tama ba? Gayunpaman, bilang tugon sa pananakot na tono ng elder ng Netherworld Hall, ngumiti lang si Xingju. Pagkatapos, marahan niyang iwinagayway ang kanyang palad at ang espasyo sa likod ni Xingju ay nagsimulang pumiglas ng marahas. Nakatawag pansin sa lahat ng naruroon ng matinding paggagulo ng ganoon kalaking lugar. Ang mga alon ng pagkabalisa ay tumaas sa kanilang mga puso. Buzz 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 buzz. Nang ang mga kinakabahang tingin ng lahat ay nakalok sa kalawakan, isang malaking bilang ng mga figure ang nagsimulang lumabas mula sa kalawakan ng isa-isa. Higit pa rito, bawat isa sa kanila ay dumating sa likod ni Xingju at nakatayo doon sa maayos na paraan. Nang lumitaw ang huling figure sa likod ni Xingju, mayroon ng halos 1,000 figure na nakatayo sa likod ni Xingju sa maayos na paraan. Higit pa rito, bawat isa sa kanila ay may isang pares ng madilim na pulang pakpak sa kanilang mga likod. Malinaw, lahat sila ay War Kings. My God, War Kings, napakaraming War Kings. Sa pagtingin sa halos 1,000 figure na biglang lumitaw sa kalangitan, ang mga disipulo ng pamilya Nangang sa ibaba ay nagpahayag ng hindi may tatagong pananabik. Sa sandaling ito, pakiramdam nila ay nasa panaginip sila.
Ang napakaraming bilang ng War Kings ay isang bagay na hindi nila pinangarap na isipin. Higit pa rito, masasabi nilang ang mga taong ito ay ang mga pampalakas na dinala ni Xingju. Higit pa rito, ang mga reinforcement na nabuo ng halos 1,000 War Kings ay naging dahilan upang sila ay mapuno ng kagalakan at pananabik. Paano? Paano ito posible? Saan nahanap ng batang ito ang napakaraming War Kings? Ito kaya ang Toiring Sky Domain. Gayunpaman, kung ikukumpara sa pananabik ng mga disipulo ng pamilya Nangang, ang mga elder ng Netherhall ay nagpapanik. Sa hitsura ng napakaraming War Kings, tanging ang aura lamang ang ganap na sumalubong sa kanila. Gayunpaman, kumpara sa karamihan, sina Li Chanyu at Lin Yi, na nakatingin sa halos 1,000 War Kings ng malapitan, ay lubos ding namangha. Higit pa rito, ang kanilang mga mukha ay puno rin ng hindi maitagong pananabik. Sa napakaraming reinforcements, alam nilang malalagpasan nila ang krisis na ito. Nang mapagtanto nila ito, tumingin sina Li Chanyu at Lin Yi kay Xingju ng may paghanga. Sa loob lamang ng ilang taon, hindi lamang mabilis na lumago ang kanyang lakas, nakapag-imbita rin siya ng napakaraming War Kings. Alam nila na ang bata mula sa Yufeng Pavilion ay isang taong hindi nila may kukumpara. Kahit gaano pa karami ang War Kings, wala pa rin sila sa harap ng isang War Emperor. Mga matatanda, sumunod sa akin at lipulin sila. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang da. Kasunod nito, lumundag siya at sumugod patungo kay Xingju at sa iba pa. Sa likod niya, ang iba pang 9 na War Emperors ay sumugod din kay Xingju at sa iba pa na may nakakatakot na kapangyarihan. Ang aura na ibinubuga ng 10 War Emperors ay lubhang nakakatakot. Sa sandaling ito, kahit na ang aura na ibinubuga ng halos 1,000 War Kings sa panig ni Xingju ay hindi makakapantay sa kanila. Sobrang pagpapahalaga sa iyong sarili. Gayunpaman, habang nakaharap sa 10 elder ng Netherhall, malamig na umiling si Xingju. Sa sandaling ito, isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay ang lumitaw sa mukha ni Xingju. Dahil lahat kayo ay sabik na mamatay. Bago ka mamatay, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Sa sandaling ito, tumawag si Xingju sa kawalan at dahan-dahang naglakad pasulong. Kasabay nito, isang kakaibang alon ang namumuo sa kanang palad ni Xingju. Brat, huwag kang mayabang. Nether Chain Formation. Nang makitang si Xingju ay naglalakad palapit sa kanila ng mag-isa, ang nangungunang elder ay umungal. Pagkatapos noon, biglang nagbago ng direksyon ang 10 matatanda ng Netherhall. Sa huli, nakabuo sila ng isang tuwid na linya. Ang mga daloy ng dark purple gas ay naglink at nabuo sa isang malaking hugis na parang ahas. Habang gumagalaw ang malaking dark purple snake sa kalangitan, naging sanhi ito ng pagbabago sa paligid. Tumitaw ang mga bitak at may mga senyales pa ng pagbagsak ng espasyo. Spatial na enerhiya. Buzz. Sa pagharap sa mabangis na pag-atake, biglang nagunat ang kamay ni Xingju at hinawakan ang 10 Netherhall's elders na sumusugod sa kanya. Ang espasyo sa paligid ng 10 matatanda ay nagsimulang marahas na kumawag. Sa huli, parang isang malaking spatial na kulungan ang nagkulong sa mga matatanda sa loob nito. Higit pa rito, ang isang nakakatakot na panggigipit ay patuloy pa rin sa 10 matatanda. Bang, 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 bang. Sa ilalim ng napakalakas na spatial pressure, ang 10 matatanda ay sumabog sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng lahat. Hindi lamang ang kanilang pisikal na katawan, maging ang kanilang mga kaluluwa ay ganap na nadurog sa sandaling ito. O aking Diyos, napakalakas. Ang pagtingin sa 10 elder ng Netherhall, na sobrang makapangyarihan kamakailan lang, ay nawala sa isang pag-atake ni Xingju, Li Chanyu, Lin Yi, at lahat ng Nangang family at Netherhall ay natulala. Hindi pa sila nakakita ng ganoon kalakas na lakas noon. Sa sandaling ito, naramdaman pa nila na ang lakas ni Xingju ay mas malakas pa kaysa sa kanyang ina, si Nangang Shuyo. Sa katunayan, hindi iyon ang lakas ni Xingju ay nalampasan ang antas ng Intermediate War Emperor. Kaya lang, ang mga matatandang ito ng Netherhall ay gumamit ng isang espesyal na paraan upang labagin ang mga patakaran upang madagdagan ang kanilang lakas. Sa makatuwid, ang kanilang lakas ay hindi matatag. Bagamat taglay nila ang lakas ng isang War Emperor, ang kanilang pisikal na katawan ay nasa antas lamang ng War Monarch. Si Xingju, na nagtataglay ng sensitibong soul force, ay nakita na ang kanilang kahinaan sa simula pa lang. Umalis ka dali. Sa sandaling ito, ang mga eksperto ng Netherhall na umaaligid sa kalangitan ay biglang nagsimulang tumakas sa gulat. Nang makita kung paano pinatay ni Xingju ang 10 elder sa isang pag-atake, alam nilang iisa lang ang kahihinatnan para sa kanila kung mananatili sila rito, ang kamatayan. Mga miyembro ng Azura Palace, makinig sa aking utos. Patayin ang lahat ng natitirang miyembro ng Netherhall. Huwag mag-iwan ng buhay. Sa pagtingin sa mga tumatakas na miyembro ng Netherhall, biglang sumigaw si Xingju. Oo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang 1,000 War Monarch sa likod niya ay itinaas ang kanilang mga kamay kay Xingju at sabay-sabay na tumugon. Pagkatapos nito, sila ay naging mga sinag ng liwanag at hinabol ang 100 War Monarchs. Pagkatapos, sumugod sila sa hukbo ng pamilya Nangang na patuloy na umaatake sa Netherhall. Xingju, ikaw. Sila. Mga subordinate mo. Sa sandaling ito, tinitigan ni Li Chanyu si Xingju na may tulalang ekspresyon.
Itinuro niya si Xingju, pagkatapos ay ang mga miyembro ng Azura Palace na pumapatay sa mga miyembro ng Netherhall at sinabi sa nanginginig na boses. Kung ang mga War Monarch na ito ay tinanggap ni Xingju para tulungan sila, maaari pa rin niyang tanggapin ito. Pagkatapos ng lahat, ang Toireng Sky Region ang pinakamalakas na lugar sa Sky Martial Continent. Gayunpaman, kung silang lahat ay nasasakupan ni Xingju, mahihirapan siyang tanggapin. Senior Sister Lee, lahat sila ay miyembro ng Azura Palace. Nang makita ito, ibinuka ni Xingju ang kanyang mga braso at nakangiting sinabi. My God, ano ang ginagawa mo nitong mga nakaraang taon? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, muling nabigla sina Li Chanyu at Lin Yi. Sa loob lamang ng ilang taon, nakakuha siya ng napakaraming War Monarchs bilang kanyang mga subordinate. Hindi sila makapaniwala. Sa sandaling ito, para silang mga palaka sa ilalim ng balon. Pakiramdam nila ay napakaliit at ignorante. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 328, Malakas na Reinforcements. Nga pala, Xingju, natatakot ako na ang Yufeng Pavilion ay dumaranas din ng parehong pag-atake. Mas mabuting bumalik tayo sa Yufeng Pavilion sa lalong madaling panahon. Biglang naisip ni Li Chanyu ang Yufeng Pavilion, na isa ring walang laman na lungsod, at nag-aalalang sinabi. Huwag kang mag-alala, Senior Sister Lee. Ang aking master at ang iba pa ay pumunta na sa Yufeng Pavilion. Nang marinig ang mga salita ni Li Chanyu, nakangiting sabi ni Xingju. Sa katunayan, noong unang pumasok si Xingju at ang iba pa sa Nangang Empire, naramdaman ni Xingju na sinasalakay ang pamilya Nangang. Higit pa rito, naramdaman ni Xingju na walang mga tunay na eksperto sa pamilya Nangang. Sa makatuwid, napagtanto ni Xingju na ang Yufeng Pavilion ay malamang na dumaranas ng parehong pag-atake. Sa oras na iyon, naghiwalay sina Xingju at Elder Fang. Pinamunuan ni Xingju ang 1,000 War Kings upang suportahan ang pamilya Nangang, habang si Elder Fang ay namuno sa ilang dosenang War Emperors upang suportahan ang Yufeng Pavilion. Sa mga War Emperors na iyon, mayroong ilang mid-grade War Emperors. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Xingju na hindi ito kakayanin ni Elder Fang at ng iba pa. Maging ang Great Elder ay bumalik na. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, muling nagpakita ang mukha ni Li Chanyu ng nagulat na ekspresyon. Alam na alam ni Li Chanyu ang lakas ni Elder Fang. Bagamat siya ay may talento, hindi pa maraming taon mula nang marating niya ang mataas na antas ng War King Realm. Sa makatuwid, lubos siyang naniniwala na si Elder Fang ay isa pa ring mataas na antas ng War King. Dahil mapagkakatiwalaan ni Xingju si Elder Fang na suportahan ang Yufeng Pavilion, nangangahulugan ito na may tulong din si Elder Fang ng mga eksperto, at least, ang mga ekspertong iyon ay hindi magiging mas mahina kaysa sa mga eksperto na pinamumunuan ni Xingju. Tama ka, tumanggo si Xingju. Alright, Senior Sister Lin Yi, where's my mother? Biglang naisip ni Xingju ang kanyang ina, pagkatapos ay tumalikod siya at tinanong si Lin Yi. Ganito, Xingju. Noong nakaraan, pinangunahan ng Palace Master ng Netherhall ang hukbo ng Netherhall para sa lakayin ng aking pamilya Nangang. Gayunpaman, natalo sila ni Lady Xueyu. Pagkatapos noon, pinamunuan niya ang kanyang hukbo pabalik sa Nether. Gusto ni Lady Xueyu na samantalahin ang pagkakataong ito upang talunin ang Netherhall sa isang iglap. Sa makatuwid, pinangunahan niya ang mga elder ng Nangang family at ang mga elder ng Yufeng Pavilion sa Ming Empire para sa lakayin ng Netherhall. Hindi ko lang inaasahan na hindi nagtagal pagkatapos umalis si Lord Xueyu at ang iba pa, ang Nangang family ay magdaranas ng ganitong pag-atake. Nang makita ang tanong ni Xingju, dahan-daang nagpaliwanag si Lin Yi. Nako, baka nahulog ang nanay ko sa bitag. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Xingju at nagsimulang kumalat ang mga alon ng pagkabalisa mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Xingju, anong ibig mong sabihin? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagulat din sina Li Chanyu at Lin Yi, at nagmamadali silang nagtanong. Simple lang diba, kung ang Palace Master ng Netherhall ay talagang natalo ng aking ina, tiyak na hindi niya iiwan ang mga labi ng kanyang hukbo kapag siya ay umatras. Sa halip, siya ay atras ang hukbo pabalik sa Netherhall at ipagtanggol hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na pinlano na ito ng Netherhall noon pa man. Sinadya nilang akitin ang mga eksperto ng pamilya Nangang at Yufeng Pavilion upang samantalahin nila ang pagkakataong ito na salakayin ng pamilya Nangang at Yufeng Pavilion. Nang makitang nagtataka ang dalawa, ipinaliwanag ni Xingju sa kanila. Ito. Kung ganoon ang kaso, hindi ba nasa panganib ngayon si Lady Xueyu at ang iba pa? Kinakabahang sabi ni Lin Yi, hindi mo kailangang mag-alala. Dahil ang Netherhall ay gumawa ng ganoong hakbang, nangangahulugan ito na wala silang ganap na lakas upang talunin ang aking ina. Kung hindi, natalo nila ang pamilya Nangang sa isang iglap. Muling sinuri ni Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, bahagyang nabawasan ang kaba ni Li Chanyu at Lin Yi. Naramdaman nila na makatwiran ang sinabing iyon ni Xingju, labis pa rin siyang nag-aalala sa kanyang ina. Sa makatuwid, iniwan ni Xingju ang 1,000 War Kings upang protektahan ang pamilya Nangang at pumunta sa Yufeng Pavilion upang makipagkita kay Elder Fang at sa iba pa. Nang dumating si Xingju sa Yufeng Pavilion, nalaman niya na ang Yufeng Pavilion ay dumanas ng parehong pag-atake sa Netherhall.
Gayunpaman, ang defensive formation ng Yufeng Pavilion ay napakalakas at hindi ito isang bagay na maaaring masira ng Netherhall. Para sa hukbo ng Netherhall, sila ay ganap na nilipol ni Elder Fang at ng iba pa. Mapoprotektahan ng defensive formation ng Yufeng Pavilion ang Yufeng Pavilion, pinangunahan ni na Xingju at Elder Fang ang 12-dosenang War Emperors sa Netherworld Empire para suportahan si Nangang Shuyo. Sa hindi malamang dahilan, hindi mapalagay si Xingju mula nang malaman niya ang tungkol sa mga pagbabago sa Eastern Continent. Ang ganitong uri ng pagkabalisa ay hindi mawawala hanggat hindi niya nakikita ang kanyang ina. Sa sandaling ito, sa kalangitan sa itaas ng Netherworld Empire, mabilis na lumilipad sina Xingju, Elder Fang at ang iba pa. Sa sandaling ito, medyo madilim ang ekspresyon ni Xingju. Ang dahilan nito ay dahil natatakot si Xingju na makita ang dalawang tao, ang lolo at lola ni Li Xiaohan. Nang umalis si Xingju sa Yufeng Pavilion, espesyal na sinabi ng dalawang elder kay Xingju na alaga ang mabuti si Li Xiaohan. Gayunpaman, si Li Xiaohan na ngayon ay dahil dito na konsensya si Xingju sa dalawang matanda at hindi niya alam kung paano sila haharapin. Xingju, hindi mo kasalanan ang nangyari kay Li Xiaohan. The Great Elder ay hindi isang hindi makatwirang tao. Sa tingin ko hindi kanya sisisihin. Bukod dito, ang Illusion Moon Valley ay medyo kakaiba. Dahil ang iyong ama ay maaaring makapasok dito at makalabas ng ligtas, nangangahulugan ito na ang Illusion Moon Valley ay hindi nakakatakot gaya ng sinasabi ng mga chismis. Sa kabilang banda, maaaring may ilang lihim na nakatago dito. Sa makatuwid, maaaring hindi talaga mamatay si Li Xiaohan pagkatapos mahulog sa Illusion Moon Valley. Inaliw ni Elder Fang si Xingju na parang nakikita niya ang mga alalahanin ni Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Fang, ang katawan ni Xingju ay hindi maiwasang manginig. Mariin niyang ikinuyom ang mga kamao at naging seryoso ang mukha. Xiaohan, huwag kang mag-alala. Ibabalik talaga kita sa akin. Hindi kita hahayaang mag-isa. Sa katunayan, nang magising si Xingju, naisip niya na maaaring buhay pa si Li Xiaohan. Gayunpaman, ito ay isang hula lamang at walang ebidensya. Sa makatuwid, nakapagdesisyon na si Xingju. Kapag nakapasok na siya sa level ng War King, agad siyang papasok sa Illusory Moon Valley para hanapin ang kinaroroonan ni Li Xiaohan. Hindi alintana kung si Li Xiaohan ay patay o buhay, ibabalik ni Xingju si Li Xiaohan. Boom! Bang, 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 bang. Habang pinangunahan ni Xingju at ng iba pa ang mga eksperto sa Nether Palace, isang matinding labanan ang sumiklab sa paligid ng Nether Palace. Sa sandaling ito, sa kalangitan sa itaas ng Nether Palace, mayroong higit sa 10 War Emperors na nakikipaglaban sa isa't isa. Sa kanila, higit sa 10 sa kanila ay matatandang nakaitim na damit. Ang isa sa kanila ay nakarating na sa Intermediate War Emperor realm. Sa sandaling ito, pinalilibutan nila ang 3 tao at marahas silang inaatake. Ang 3 tao na inaatake ay ang ina ni Xingju, si Nangang Shuyo, at ang lolo at lola ni Li Xiaohan. Sila ang 2 pinuno ng Yufeng Pavilion. Bagamat sila ay sinasalakay ng mahigit 10 War Emperors, si Nangang Shuyo at ang 2 pa ay nagawang lumaban ng pantay-pantay sa mga elder ng Nether Palace sa kanilang malalim na lakas. Hindi kalayuan sa larangan ng digmaan, mayroong isang pag-ilog na defensive barrier. Sa loob ng harang, mayroong higit sa 10 matatanda at isang binata. Sila ang Palace Lord ng Nangang family, ilang Management Elder, at ilang Management Elder ng Yufeng Pavilion. Ang binata ay ang pangunahing disipulo ng Yufeng Pavilion, si Xu Changqing. Sa sandaling ito, nakarating na rin si Xu Changqing sa War King realm. Ganunpaman, nakatago lang sila sa defensive barrier at panoorin ang labanan sa hindi kalayuan. Hindi sila maaaring makialam dahil ang labanan ay hindi isang bagay na maaari nilang salihan. Kalokohan. Ano ang mali sa mga lumang halimaw ng Nether Palace? Halatang napakaikli ng mga hininga nila. Hindi sila makakalaban ng matagal. Ngunit kapag malapit na sila sa Nether Palace, talagang napakahaba ng kanilang mga hininga. Kung magpapatuloy ito, si Lady Shuyo at ang Supreme Elder ay nasa panganib. Nag-aalalang sabi ni Xu Changqing habang nakatingin sa labanan sa hindi kalayuan. Huwag magsabi ng mga nakakapanlulumong salita. Sina Lady Shuyo at Elder Li ay nakikipaglaban sa kanilang sariling lakas. Paano sila maihahambing sa mga taong gumamit ng masasamang pamamaraan para lumakas ang kanilang lakas? Nang makita iyon, ang Palace Lord ng Nangang family ay mabangis na inilibot ang kanyang mga mata kay Xu Changqing. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin sa labanan sa Nangang Shuyo at ang iba pa. Pero kahit na sinabi niya iyon, nakaramdam pa rin siya ng matinding pagkabalisa sa kanyang puso. Biglang, isang napakaligaw at marahas na enerhiyang alon ang bumangon mula sa larangan ng digmaan. Ang energy ripple na iyon ay parang isang dark purple na halimaw na dragon na mabilis na sumayaw. Sa isang iglap, tuluyan itong natakpan ang battleground kung saan nahanap ang grupo ni Nangang Shuyo. Ang biglaan at hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ng lahat. Swoosh swoosh swoosh. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos kumalat ang energy ripple, 3 figure ang biglang lumabas mula sa energy ripple. Ang 3 taong ito ay sina Nangang Shuyo at mga lolo't lola ni Xiaohan. Some pain. Ang Supreme Elder at Lady Shuyo ay nasugatan. Pero nang makita nila si Nangang Shuyo at ang iba pa, si Xu Changqing at ang iba ay lalong kinabahan.
Hindi optimistiko ang sitwasyon ng lolo't lola ni Xiao Han at si Nanggang Shuyo. Ang dibdib ng mga lolo't lola ni Xiao Han ay halatang lubhang nasugatan. Isang malaking dami ng dugo ang patuloy na umaagos. Bukod dito, nawala na ang war wings sa kanilang likuran. Dahil lang sa suporta ni Nanggang Shuyo ay hindi bumagsak ang dalawa. Bagamat si Nanggang Shuyo ay nasa mas mabuting kalagayan kaysa sa kanilang dalawa, ang dugo sa sulok ng kanyang bibig ay nagsabi sa lahat na siya ay nagdusa ng malubhang pinsala. Kehehehe. Tulad ng inaasahan sa pinakanamumukod-tanging henyo ng Eastern Continent. Para makapagtagal hanggang ngayon, talagang hinahangaan ka nitong Palace Lord. Pero sayang naman at hindi ka makakapareha nitong Palace Lord. Hahaha. Ang Palace Lord na ito ang pinakamalakas na tao sa Eastern Continent. Sa sandaling ito, ang energy ripple na pumuno sa kalangitan ay biglang nawala. Pagkatapos, muling lumitaw ang isang dosenang figure mula sa Netherhall. Ang pinuno ay isang matandang lalaki. Ang kanyang aura ay lubos na katulad ng misteryosong tao na lumitaw pagkatapos ng pagkawasak ng anino ng kadiliman. Siya ang Palace Lord ng Netherhall, ang utak ng digmaang ito. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 329, sa krisis. Ano? Kontento ka na ba sa kapangyarihan na nakuha mo sa mga baluktot na paraan? Hindi na nakakapagtaka. Ang isang taong may katamtamang talento na tulad mo ay hinding-hindi makakarating sa antas ng War Emperor kung aasa ka sa iyong sarili. Nanunuya si Nanggang Shuyo habang nakatingin sa Master of the Netherhall, na tuwang-tuwa. Hahaha. Ang nagwagi ay kukuha ng lahat. Iyan ang bakal na panuntunan ng mundong ito. Wala akong pakialam sa proseso. Inaalala ko lang ang resulta. Ngayon, ang resulta ay ikaw, si Nanggang Shuyo, ay nakatakdang talunin mo. Ang Eastern Continent ay nakatakdang kontrolin ng aking Netherhall. Haahaha. Gayunpaman, nagulat si Nanggang Shuyo na ang master ng Netherhall ay hindi naabala sa kanyang mga mapanuksong salita. Sa halip, kampante siyang tumawa. Ipapaalam ko sa iyo kung gaano ka-unreliable ang kapangyarihan mo, Buzz. Nang makita ito, malamig na ngumuso si Nanggang Shuyo. Gamit ang kaway ng kanyang manggas, binalot ng defensive barrier ang dalawang Grand Elder na lubhang nasugatan at nagsimulang lumutang patungo sa grupo ni Shu Changqing. Buzz. Pagkatapos noon, itinaas ni Nanggang Shuyo ang kanang kamay ng mataas. Kasabay nito, isang mabilis na umiikot na dark red compass ang lumitaw sa itaas ng kanyang palad. Ang malakas na enerhiya ay patuloy na natipon sa loob nito. Reincarnation Compass. Ang pinakamalakas na martial skill ng Nanggang family. Ang ganda naman. Ngayon, hahayaan kitang masaksihan ang pinakamalakas na martial skill ng aking Netherhall. Tingnan natin kung mas malakas ang Reincarnation Compass ng Nanggang family mo o ang Netherworld Flame ng Netherhall ko. Nakikita ang Reincarnation Compass sa kamay ni Nanggang Shuyo, ang mukha ng Master of the Netherhall ay biglang naging excited. Uchi. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga braso at ibinuka ang kanyang mga palad. Dalawang madilim na itim na apoy ang biglang bumaril mula sa kanyang mga palad. Huhuhu. Ang madilim na itim na apoy ay patuloy na naglalabas ng itim na gas. Bukod dito, ang mga apoy ay tila may isang uri ng kaakit-akit na puwersa na naging sanhi ng pagdistort ng nakapalibot na espasyo sa kakaibang paraan. Ang pinaka-nakakagulat ay ang isang aura na mas malakas pa kaysa sa Reincarnation Compass ay naglalabas mula rito. Ito ang pinakamalakas na martial skill ng Netherhall, Netherworld Flame. Sinasabi na ang martial skill na ito ay napakahirap linangin, at nawala ito halos 1,000 taon na ang nakalilipas. Hindi ako makapaniwala na talagang nagtagumpay siya sa paglinang nito. Nang makita ng Supreme Elder ang itim na apoy sa mga palad ng Hall Master ng Netherworld Hall, agad siyang nataranta. Narinig niya ang tungkol sa Netherworld Flame ng Netherworld Hall mula sa mas lumang henerasyon. Isa itong kakaibang martial skill na naglalaman ng napakadilim na kapangyarihan. Ito rin ang pinakamalakas na martial skill na sikat sa Netherhall. Gayunpaman, kahit na ang Underworld Flame ay makapangyarihan, walang sino man ang nakapag-aral nito pagkatapos ng unang Hall Master ng Netherworld Hall. Gayunpaman, ang Hall Master ng Netherworld Hall ay talagang nahawakan ng martial skill na ito. Paanong hindi siya magugulat? Isang bluff. 1,000 taon na ang nakalilipas, nagawang talunin ng unang Palace Master ng Nanggang Nobles ang unang Palace Master ng Netherhall. Ngayon, matatalo rin kita. Bagamat medyo nagulat si Nanggang Shuyo na ang Hall Master ng Netherworld Hall ay maaaring magpakawala ng Underworld Flames, hindi siya nakaramdam ng anumang takot dahil dito. Samsara Compass. Buzz. Kasunod ng sigaw ni Nanggang Shuyo, ang Reincarnation Compass sa kanyang kamay ay agad na umalis sa kanyang kamay, naging isang malaking compass na ilang daang talampakan ang laki habang ito ay bumaril pasulong. Habang umiikot ang Samsara Compass, nagbuga ito ng sunod-sunod na dagandong na nakakatusok sa tainga. Bukod dito, isang malakas na pressure na nakikita ng mata ang bumagsak sa grupo mula sa Netherhall. Sok. Mahusay. Ngayon, hayaan mo akong maghiganti para sa unang Palace Master at maging pinakadakilang Palace Master sa kasaysayan ng Netherhall. Hindi nagpakita ng takot ang Hall Master ng Netherhall kahit na malapit na siyang maabot ng Samsara Compass. Sa halip, sumilay ang nakakatakot na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Netherworld Flame. Uchi.
Sa sandaling ito, biglang kinuyam ng Hallmaster ng Netherworld Hall ang kanyang mga kamay at dalawang kumpol ng itim na apoy ang agad na sumabog. Sa huli, sila ay naging isang malaking itim na bowl ang apoy na mahigpit na bumabalot sa Hallmaster ng Netherworld Hall. Swoosh! Biglang naging itim na liwanag ang bowl ang apoy at bumaril patungo sa malaking Samsara Compass. Napakabilis nito na nag-iwan lamang ng mga after images habang tumatawid ito sa kalangitan. Kahit ang mga eksperto tulad ng matatanda ay hindi nakikita ang mga galaw nito. Boom! 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 Sa sandaling ang Nether Hell Flames ay bumangga sa Reincarnation Compass, isang dagandong na umalangaw sa kalangitan at lupa. Mabilis na kumalat ang ligaw at marahas na mga ripple ng enerhiya kasama ng isang walang kapantay na puwersa. Sa sandaling ito, kahit na ang mga Grand Elder at ang iba pa, na 12-12 milya ang layo, ay nararamdaman ang matinding spatial ripples. Hindi napigilan ni Nanggang Shuyo na kumunat ang kanyang mga kilay nang makita niya ang malakas na alon ng enerhiya. Agad siyang tumalikod at umatras upang maiwasang maapektuhan ng mga alon. Uchi! Sok-sok! Ang aking Nether Hall ay nanalo ngayon. Gayunpaman, tulad ng aalis na sana si Nanggang Shuyo, biglang bumagsak ang Dark Red Energy Ripple. Hindi nagtagal, isang maitim na bola ng apoy ang bumaril mula sa loob at bumaril patungo sa Nanggang Shuyo sa isang nakakatakot na bilis. Kalokohan! Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Nanggang Shuyo nang makita niya ang itim na bola ang apoy na bumaril sa kanya. Sa ganoong kalayuan, kasabay ng nakakatakot na bilis ng itim na bola ang apoy, hindi na siya nagkaroon ng oras para umiwas, lalo pat bumuo muli ng Samsara Compass. Buzz! 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 Cuff! Cuff! Nang naisip ni Nanggang Shuyo at ng iba pa na sila ay tiyak na mapapahamak, ang espasyo sa harap ng marahas na nanginag si Nanggang Shuyo. Sa susunod na sandali, isang pulang-pula na warchi, na ilang libong talampakan ang laki, ay sumambulat mula sa kalawakan. Ito ay tulad ng isang pulang ulap na tumakip sa kalangitan at idiniin ang Hallmaster ng Netherhall. Ano ito? Ang ekspresyon ng Hallmaster ng Netherhall ay nagbago ng husto nang makita niya ang warchi na dinidiin sa kanya na parang isang napakalakas na alon. Gayunpaman, tinaasan na niya ang kanyang bilis sa limitasyon at imposibleng baguhin niya ang kanyang direksyon upang maiwasan ang pag-atake na ito. Boom! 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 Mabilis na kumalat ang napakalaking alon ng enerhiya nang magbanggaan ang dalawang pag-atake. Gayunpaman, ang mga ripple ng enerhiya ay ganap na hinaranggan ng isang hindi nakikitang layer ng espasyo hindi kalayuan ni Nanggang Shuyo. Sa sandaling ito, ang Hallmaster ng Netherhall, na sumanib sa Underworld Flames, ay pinalipad din ng malakas na pag-ataking ito. Sampain, anong nangyayari? Sa wakas ay huminto ang Hallmaster ng Netherhall matapos lumipad ng 12-12 milya ang layo. Sa sandaling ito, medyo miserable ang kalagayan niya at medyo mapatla ang kanyang kutis. Maliwanag, ang paggamit ng Underworld Flames kanina ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Bukod dito, ang 12-12 ng mga matatanda mula sa Netherhall ay lumipad din sa likuran niya at sabik na tumitingin sa espasyo sa harap ni Nanggang Shuyo. Iyon ay dahil naramdaman nila ang isang napakalakas na kapangyarihan mula rito kanina. Hindi lang sila. Maging ang mga management elder mula sa Yufeng Pavilion at ang Nanggang family ay lubos na natulala sa biglaang pangyayaring ito. Sa sandaling ito, lahat sila ay hindi maalis ang kanilang mga mata sa espasyong iyon. Buzz! 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 Sa sandaling ito, ang espasyo ay biglang gumalaw muli. Sa pagkakataong ito, 12-12 ng mga figure ang lumabas mula rito. Sa sandaling ito, isang mapang-ipang lakas na nagpamanhid sa anit ng lahat ang bomb alot sa buong kalangitan. Mga Emperor. Lahat sila ay War Emperors. Mayroong halos 100 War Emperors. Bukod dito, may mga Middle War Emperors pa sa kanila. Kabuuan ng 8 Middle War Emperors at 12-12 ng Low War Emperors. Madaling isipin kung gaano kakilakilabot ang pinagsamang mapang-ipang lakas. Sa sandaling ito, nagsimulang lumitaw ang mga ripples na makikita ng mata sa kalawakan sa paligid ng daang War Emperors. Inay, ayos ka lang ba? Nang nagulat ang lahat sa biglang pagsulpot ng halos 100 War Emperors, ang espasyo sa tabi ay biglang umiling si Nanggang Shuyo. Pagkatapos, lumitaw ang figure ng isang binata sa tabi ni Nanggang Shuyo at ay nalalayan siya, na nasa bingit ng pagbagsak. Juwir. Nang makita ni Nanggang Shuyo ang lalaking nasa tabi niya, nang inag ang kanyang katawan. Bumungad sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na saya. Iyon, hindi ba si Xingju iyon? Nagdala ba si Xingju ng mga reinforcement? Sa sandaling ito, napansin din ng mga matatanda ng pamilya Nanggang at ng Yufeng Pavilion ang hitsura ni Xingju sa tabi ng Nanggang Shuyo. Nang makita nila si Xingju, mas nabigla sila. Tama, bumalik na ang batang iyon na si Xingju. Nang nagulat sila sa hitsura ni Xingju, biglang lumitaw sa tabi nila ang figure ng isang elder. Nang tumingin sila sa direksyon ng boses, nagulat sila nang makitang nakatayo sa tabi nila si Elder Fang. Little Fang, bumalik ka na rin. Matapos makita si Elder Fang, gulat na sabi ng Supreme Elder. Ang alagad ay nagbibigay galang sa guro. Nang makita ito, pumunta si Elder Fang sa harapan ng pinakamataas na elder at yumuko ng may pagga. Kahit na si Elder Fang ay isang matandang lalaki, ang edad at senioridad ng pinakamataas na elder ay mas mataas sa kanya.
Bukod dito, siya ay kalahating master na maingat na nagturo kay Elder Fang. Hehe, buti naman at nakabalik ka na. Mukhang medyo lumaki na ang batang iyon na si Xingju. Talagang naabot na niya ang antas ng War Emperor. Ang ganitong uri ng bilis ng paglago ay talagang ikinahihiya ng iba sa kanilang kababaan. Tumingin ang pinakamataas na elder kay Xingju na nakatayo sa tabi ni Nangang Shuyo. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ano? Naabot na niya talaga ang War Emperor level. Nang marinig ng karamihan ang mga salita ng pinakamataas na matanda, napuno sila ng hindi paniniwala. Ilang taon lang ang nakalipas, bata pa lang siya nakakaabot lang sa working level. Sa loob lamang ng ilang taon, naabot na niya talaga ang antas ng War Emperor. Paano nila ito matatanggap? Kung ikukumpara sa pagkamangha ng mga tao, ang ikatlong elder ng Yufeng Pavilion, si Elder Chiwo, ay may hiya sa kanyang mukha. Noon, sinasadya niyang pahirapan si Xingju para may ayos ang kanyang disipulo. Sinubukan pa niyang patayin si Xingju. Ngayong naisip niya ito, napagtanto niya kung gaano kalokohan ang kanyang mga aksyon. Paumanhin, ina. Huli na ako. Dahan-daang pinunasan ni Xingju ang mantsa ng dugo sa sulok ng bunganga ni Nangang Shuyo habang may kung anong guilt na sinabi. Silly child, hindi ba ayos lang ang ina? Pagkakita nito, ngumiti si Nangang Shuyo sa masayang paraan at ginamit ang kanyang kamay upang marahan na hinaplos ang buhok ni Xingju. Sa isang ina, gaano man katanda ang kanyang anak, gaano man siya kalakas, o gaano kalaki ang kanyang mga nagawa, palagi siyang magiging anak sa kanyang puso. Inay, magpahinga ka muna saglit. Ipaubaya mo na sa akin ang iba. Sabi ni Xingju na may pilit ng ngiti. Sige. Nakangiting tumanggo si Nangang Shuyo. Pagkatapos, dahan-daang tumayo si Xingju at tumingin sa Hallmaster ng Netherhall at sa dosenang matatanda na may nakamamatay na tingin. Napuno ng hindi maipaliwanag na galit ang kanyang katawan. Ngayon, lilipulin ko ang buong Netherhall at sisiguraduhin kong mamamatay kayong lahat. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 330, walang imak na galit. Ngayon, lilipulin ko ang buong Netherhall at sisiguraduhin kong kahit na ang iyong mga buto ay hindi mananatili. Sa sandaling ito, ang matalim na titig ni Xingju ay naglalabas ng matinding pagpatay. Ang kanyang lakas bilang War Emperor ay ganap na nahayag sa sandaling ito. Higit pa rito, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, inipon ng mga War Emperors ng Azura Palace ang kanilang war chi sa kanilang mga kamay, handang salakayin ng dosenang War Emperors ng Netherhall. Brat, ang yabang mo. Tignan natin kung may lakas ka ng patago sa Netherhall ko. Kahit na nagulat ang Hallmaster ng Netherhall sa biglang pagsulpot ng grupo ni Xingju, hindi siya nagpakita ng labis na takot. Sa kabaligtaran, isang bahid ng bangis ang sumilay sa kanyang mukha. Patayin siya. Sa sandaling ito, itinuro ni Xingju ang Hallmaster ng Netherhall at sumigaw. Naiintindihan. Swish 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 swish. Kasunod ng utos ni Xingju, halos 100 War Emperors ng Azura Palace ay naging ilang sinag ng liwanag. Kasabay ng napakalaking pressure, tumakbo sila patungo sa ilang eksperto ng Nether Palace sa sobrang bilis. Hehe. Halika kung may kakayahan ka. Ang Hallmaster ng Netherhall ay nagpakita ng kakaibang ngiti habang siya ay tumalikod at tumakas patungo sa direksyon ng Netherhall. Ngunit bukod sa Hallmaster ng Netherhall, ang dosenang elder ng Netherhall ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagtakas. Nakatayo sila sa lugar na parang mga blok ng kahoy, ngunit ang kanilang mga katawan ay nagsimulang marahas na namimilipit sa sandaling ito. Mag-ingat ka, ito ay ang pagpapasabog sa sarili ng kanilang mga kaluluwa. Bigla, malakas na nagbabala si Xingju. Iyon ay dahil naramdaman ni Xingju na ang mga kaluluwa ng dosenang elder ng Netherhall ay mabilis na nagtitipon. Ito ang tanda ng pagpapasabog ng kanilang mga kaluluwa. Boom! 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 Ngunit nang mag-react ang lahat mula sa Azura Palace, nagpasabog na ang dosenang elder ng Netherhall. Buzz! Ang enerhiyang ripples na dulot ng self-detonation ng dosenang elder ng Netherhall ay agad na nilamon ng dosenang War Emperors ng Azura Palace at mabilis na kumalat. Habang kumakalat ang mga alon ng enerhiya, ang kalawakan ay nanginig at ang mga unos ay nagdulot ng kalituhan. Pati sina Xingju at Nangang Shuyo ay nagbago ang kanilang ekspresyon nang masaksihan nila ang isang nakakatakot na pagsabog. Mabilis silang umiwas sa gilid para maiwasang maapektuhan ng energy ripples. Some pain. Makokontrol kaya ang mga elder ng Netherhall. Habang umiiwas siya, ang mga mata ni Xingju ay nakalak pa rin sa malaking energy ring na nagdudulot ng kaguluhan sa kalangitan. Sa sandaling iyon, mas naguluhan si Xingju sa biglaang pagsira sa sarili ng mahigit 100 matatanda. Sa lohikal na pagsasalita, kahit na ang mga elder ng Netherhall ay may kalooban na magpakita ng kanilang sarili, dapat ay nakatanggap sila ng utos na magsama-samang sirain ang sarili. Gayunpaman, malinaw na walang nagbigay sa kanila ng ganoong utos, gayunpaman sila ay may ganoong tacit na pagkakaunawaan sa isa't isa. Ang tanging paliwanag ay nawala sila sa kanilang sarili at kinokontrol ng ibang tao. Buzz buzz buzz. Sa sandaling ito, isang malagim na puting bagyo ang biglang nabuo sa loob ng mga ripple ng enerhiya. Habang tumataas ang bagyo, nawala rin ang mga alon ng enerhiya.
Nang ganap na nawala ang mga alon ng enerhiya, muling lumitaw ang 12 ng War Emperors ng Azura Palace. Kahit na ang pagsabog sa sarili ay nakakatakot, ang mga eksperto ng Azura Palace na nahuli sa mga ripple ng enerhiya ay hindi mahina, lalo na sa ilalim ng proteksyon ng 8 mid-grade War Emperors, karamihan sa kanila ay maayos. Maliit lamang sa kanila ang nagtamo ng mga minor injuries. Haha, tingnan natin kung hanggang saan ka makakatakbo. Swoosh. Matapos makita na ang mga eksperto ng Azura Palace ay wala sa panganib, ang figure ni Xingju ay naging isang sinag ng liwanag at hinabol ang Palace Master ng Netherhold. Swoosh 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 swoosh. Pagkatapos ng Xingju, ang 12 ng War Emperors ng Azura Palace ay lumukso sa hangin. Dala nila ang matinding galit, sinundan nila ng malapitan si Xingju at lumipad patungo sa direksyon ng Azura Palace. Ang lugar kung saan nakipaglaban ang grupo ni Xingju sa mga elder ng Netherhold ay ang panlabas na lugar ng Netherhold. Sa makatuwid, nang pinalawak ni Xingju ang kanyang soul energy sa limitasyon, malabo niyang naramdaman ang sitwasyon ng Netherhold. Gayunpaman, habang papalapit siya sa Netherhold, lalo pang nagsalubong ang mga kilay ni Xingju. Sa pangunawa ng kanyang soul energy, naramdaman ni Xingju na ang Netherhold ay parang isang patay na lungsod na walang anumang palatandaan ng buhay. Bagamat may napakaraming buhay na nilalang na gumagalaw sa gitna ng Netherhold, halatang hindi na sila tao. Sila ay mga zombie na nawalan ng malay. Ruar, ruar, ruar. Oo naman, nang makalapit si Xingju sa Netherhold, natuklasan niya na may milyon-milyong zombie na gumagalaw sa labas ng Netherhold. Sa sandaling ito, bumubuhos sila sa Netherhold sa pamamagitan ng gate ng lungsod. Bukod sa hukbo ng zombie, si Xingju ay walang makita ni isang elder o disipulo ng Netherhold. May mali. Pagdating niya sa labas ng pangunahing lungsod ng Netherhold, biglang huminto sa paggalaw si Xingju. Sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na bukod sa hukbo ng zombie, walang ibang eksperto sa Netherhold. Bukod dito, hindi na-activate ng Netherhold ang defensive formation. Gayunpaman, ang pinuno ng Netherhold ay talagang pinili na tumakas pabalik sa lugar na ito sa kabila ng pagharap sa gayong Netherhold. Nangangahulugan ito na tiyak na may kasamang bitag. Gayunpaman, hindi naisip ni Xingju kung ano ang pinaplano ng pinuno ng Netherhold. Palace Master, bakit hindi natin siya papasok at hulihin? Sa sandaling ito, isang middle-level War Emperor expert ng Azura Hall ang dumating sa tabi ni Xingju at humingi ng mga tagubilin. Hindi, baka may mali sa Netherhold. Hindi tayo pwedeng pumasok ng padalos-delos. Ikinaway ni Xingju ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi sila dapat pumasok. Buzz. Boom. Ngunit sa sandaling ito, isang maitim na pulang ilaw na haligi na ilang libong talampakan ng kapal ay pumailan lang sa kalangitan mula sa pangunahing lungsod ng Netherhold. Sa sandaling ito, ang lupa ay nagsimulang yumanig ng marahas. Buzz 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 buzz. Pagkatapos ng haligi ng liwanag na iyon, hindi mabilang na pulang-pula na mga haligi ng liwanag ang bumaril mula sa lupa sa tabi ng Verdugo at ang iba pa. Higit pa rito, nang bumaril ang mga haliging iyon ng liwanag, nagsimulang magwasak sa sarili ang milyon malakas na hukbong zombie. Kasabay ng kanilang pagsira sa sarili, isang malaking patch ng dugo red gas ang nagsimulang mabilis na tumaas mula sa lupa sa ibaba. Sa isang iglap lang, napuno nito ang espasyo kung nasaan si Xingju at ang iba pa. Hindi maganda, umatras kaagad. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ni Xingju na ang sitwasyon ay malayo sa mabuti. Tumalon siya at naghanda na umalis kasama ang lahat. Ito ay dahil ang lahat ng nasa harap niya ay nagsabi kay Xingju na ito ay tiyak na kakaibang pormasayon, at ang pormasayon na ito ay talagang nakatakas sa pagtuklas ng kaluluwa ni Xingju. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng pormasayon na ito ay talagang pambihira. Hahaha. Sinusubukang tumakas. Huli na, ngunit nang si Xingju at ang iba pa ay tumatakas, muling umalangaw ang kakaibang boses ng Hallmaster ng Netherworld Hall. Kasabay ng kanyang boses na umaalingaw, napagtanto ni Xingju na ang espasyong ito ay naging isang pulang dugo na mundo at sila ay ganap na nakulong sa hanay na ito. Sa sandaling ito, ang lupa sa ibaba ni Xingju at ang iba pa ay naging isang napakalaking pool ng dugo. Bukod dito, hindi mabilang na madilim na pulang ilaw na mga haligi ang lumawak mula sa pool ng dugo, na bumubuo ng kakaibang pormasayon na naging dahilan para mahirap para kay Xingju at sa iba pa na makatakas. Ang dugong pulang gas na tumaas mula sa lupa ay kumalat din sa paligid ni Xingju at sa iba pa, na hamarang sa paningin ni Xingju. Bang! Hallmaster, iligtas mo ako. Sa sandaling ito, biglang sumabog ang pisikal na katawan ng isang War Emperor sa tabi ni Xingju. Pagkatapos nito, ang kanyang espiritual na katawan ay sinipsip patungo sa pool ng dugo na parabang naaakit ito ng isang malakas na puwersa. Sa oras na nag-react si Xingju at ang iba pa, nahulog na siya sa umaagos na pool ng dugo. Bang bang bang! 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 Pagkatapos noon, umalangaw ang malamig na pagsabog sa paligid ng Xingju. Sa bawat pagsabog, ang pisikal na katawan ng isang War Emperor ay sisabog at ang kanyang espiritual na katawan ay sisipsipin sa pool ng dugo. Some pain. Anong nangyayari? Sa pagtingin sa mga eksperto ng Azura Palace na naghihingalo sa kanyang harapan, hindi sila matulungan ni Xingju. Sa sandaling ito, ang puso ni Xingju ay nasa matinding sakit, ngunit wala siyang magagawa. Buzz. Plop. Plop.
Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Xingju na isang kakaibang enerhiya ang sumalakay sa kanyang katawan at patungo sa pinanggalingan ng kanyang kaluluwa sa napakabilis na bilis. Buzz! Nang matuklasan niya ito, mabilis na ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata at itinoon ang kanyang isip sa kanyang pinagmulang kaluluwa, na pinagmamasdan ang nangyayari. Ruar! 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 Nang pumasok si Xingju sa kanyang pinagmulang kaluluwa, natuklasan niya na ang kanyang pinanggalingan na kaluluwa at katawan ay napuno ng malaking halaga ng dugong pulang gas. Ang dugo pulang gas ay aktwal na nabuo sa pamamagitan ng hindi mabilang na dugo pulang espiritual na mga katawan. Ang mga espiritual na katawan na ito ay sadyang sinisira ang kanyang pisikal na katawan, sinusubukang sakupin ang kanyang kaluluwa. Labas. Nang makita ito, nagpakawala ng malakas na sigaw si Xingju. Kasunod ng sigaw ni Xingju, ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Xingju ay nagsimulang lumaban ng baliw. Sa ilalim ng counterattack na ito, nagsimulang bumulwak ang mga pulang dugong espiritual na katawan, at sa huli, sila ay ganap na itinaboy palabas sa katawan ni Xingju. Nang muling imulat ni Xingju ang kanyang mga mata, natuklasan niyang walang tao sa paligid niya. Ang mga miyembro ng Azura Palace na nakatayo sa tabi niya kanina ay nawala lahat. Samantala, ang pool ng dugo sa ibaba ng Xingju ay patuloy na kumulo, at ang pulang dugo na gas na tumagos sa paligid ay lalong tumitibok. Bastard! Umalis ka nga dito. Puputulan kita sa 1,000 piraso. Biglang kinuyam ni Xingju ang kanyang mga kamao ng mahigpit at nagsimulang umungol ng baliw. Ang kanyang dagandong ay napuno ng walang katapusang layunin ng pagpatay. 12-12 ng War Emperors ang pangunahing lakas ng Azura Palace. Sa kasalukuyan, ang Azura Palace ay nasa panahon ng mabilis na pag-unlad, na naghahanda upang singilin sa gitna ng Toiring Sky Region. Ang biglang pagkawala ng napakaraming bilang ng mga War Emperors ay isang malaking kawalan sa Azura Palace. Bilang Palace Master ng Azura Palace, paanong hindi magagalit si Xingju? Gia. Little brat, medyo magaling ka. Talagang kaya mong labanan ang pagsalakay ng aking Blood Soul Formation. Ngunit kahit na, nang walang proteksyon ng isang mid-grade War Emperor, paano mo ako pupunitin sa 1,000 piraso? Sa sandaling ito, muling tumunog ang kakaibang boses ng Palace Master ng Nether Palace.